Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos, ano nga ba ang magpapabusog sa inyong mga sarili? Ano nga ba magbubuo sa inyong mga pagkatao upang kahit kailan hindi nakakita na kakulangan sa inyong mga sarili? Tunay sa bahagi ng isang pagkatao ayon sa laman, bawat araw ay pangangailangan. Ngunit kung ang ayon sa Espiritu ay magiging gayon din, gaano kalaking kakulangan ang inyong nadarama, gaano kalaki ang mga bahagi ng pangangailangan upang kayo'y muling mabuo. Mga iniibig ng mga kapatid, sa pakikipag-aral ng bawat isang kaluluwa sa paralan ng Panginoon, ito ang layunin na kanyang ginagawa at pinipilit tagpusin, na siyang kanyang sarili ay magkaroon ng kabuuan, na ang kanyang pagkatao ay hindi magkaroon ng kakulangan. Bagamat sa ganitong layunin, bawat isa'y nagkakaroon ng pagsisikap mula sa kanyang sarili ayon sa kanyang maabot, ayon sa kanyang matatanggap na bahagi, upang ang kanyang sarili naman magkaroon din ng kapayapaan. Lagi na sa buhay ng isang ako na yan, ang paghahanap ay hindi mawawala. Lagi na sa isang pagkatao na yan, ang pagnanasa na ikatagumpay ang bawat panahon ay hindi rin mawawala. Ano pat sa kabuuan ng kanyang sarili, hindi rin mawawala ang pananagumpay ayon sa larangan ng isang espiritu, sapagkat siyang tunay na layunin ng bawat ako. Kayo ngayon ay tinatawag na mag-aaral. Darating ba ang pagkakataon na kayo hindi na magiging gayon? Ngayon tinatawag kayo na mga alipin. Darating nga ba ang panahon na hindi na kayo magiging gayon? Ano nga bang hinihintay ng bawat isa na maganap sa kanyang sarili? Bawat isa ay may kanya-kanyang layunin na itinitindig. Ngunit ang inyong mga espiritu ay meron lang isang layunin na ibig tuparin. Umagawa ang kalooban ng iisang Diyos. Makiisa nawa ang inyong pagkatao sa layunin na yan, upang walang panahong nasasayang, upang walang bahagi ng isang sarili na pumapasok pa sa sigalot at kalungkutan, kundi bagpos bawat paggalaw, bawat pakikibahagi ay dumudoon na sa isang layunin na magbibigay sa isang ako na yan ng tunay na tagumpay at kapayapaan. Ito ang maliit kong bahagi sa inyo, aking mga iniibig, sapagkat bawat isa sa inyo ay nagbigay ng isang panahon na makipagpuyatan sa isang pag-aaral. Kung magkagayong bubuksan ko ang pag-aaral ayon sa inyong ibig, upang ang bawat sandali ng inyong pakikipagtipan ay magkaroon ng mabuting alaala sa bawat isang tainga, at lalong-lalo na sa bawat puso na madama nila ang pag-ibig ng iisang Diyos. Ano ngayon ang inyong ibig? Magandang gabi po. Bilang pasimula po siguro, ako po yung nagdala ng mga tanong. Ito po yung muna akong tanong. Pagamat na bahagi na po kanina, sa pakikipamuhay sa sanlibutan, dapat po bang sabihin na mas mabigat at mas mahirap na tungkulin o danasin, nangangahulugan na mas dakila ang tatamuin ng kanyang espiritu sa pagtubag nito? Kayo'y nag-aaral sa paaralan ng sanglibutan. Hindi pa ba niyo nakukuha ang sagot
sa bahagi sa pamumuhay ayon sa laman? Ayaw nyo bang alamin ang bahagi naman ayon sa Espiritu? Bagamat ganyan ang katanungan, yan ay aking tutugunin. Hindi mangangahulugan na mas bibigat ang inyong binabata. Mangangahulugan ito'y magiging karapat-dapat. Naaayon yan sa bahagi na pagtatagumpay ng isang kaluluwa sa kanyang pag-aaral. Marami kasing kaluluwa, bagamat alam nila na mali ang isang bahagi ng kanilang paggawa, doon pa rin nila inilalagay ang kanilang sarili. Mangangahulugan din lamang na ang pagbabata higit na magiging mabigat, pero hindi mangangahulugan na ito'y magiging karapat-dapat. Sapagkat ang nagiging karapat-dapat ay yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, yung nagbabata, na ang layunin ang kanyang sarili ay maging mabuti at maging banal. Nasagot ko ba ang iyong tanong? Oo. Bali, yung nagtagal natin po ang katanungan. Paulit-ulit ko na ibabahagi na masunod ang kalooban ng Diyos sa tuwina, di ba? Sa pakipamuhay dito sa libutan. Pero, ang karagdagang katanungan po is, nalalaman ba ng isang espiritu ang kanyang partikular o specific na gampanin sa libutan bago ito isilang sa lupa? Lalo yung tinatawag na pagbabayad utang. Gayun din ang kanyang haba ng kanyang ipapamuhay para matupad or isabuhay yung tungkulin na yun. Nalalaman niyo ba kung gaano katagal bago siya magkatawan lupa o katawan naman? Ang katwiran ng haba at iksi ng buhay ay hindi laging nasa kamay ng isang kaluluwa. Depende yan sa kanyang kaantasan. Depende yan sa bahagi na kanyang pag-aaralan. Ang isang kaluluwang tulad sa isang musmos, hindi yan binibigyan pa ng karapatan na mamili sa haba at sa iksi. Lalong hindi rin niya natatandaan ang bahagi na itatagal niya sapagkat tulad nga ng isang musmos, hindi ito sa kanila mahalaga. Kung ano man ang magiging kalagayan ng isang kaluluwa, habang siya'y walang laman, lahat yan ay kanyang tinatanggap, sapagkat hindi pa siya pumapasok sa bahagi ng isang laman. Ano nga bang hindi niya tatanggapin? Ngunit sa panahon na siya'y bihisan ng laman, nakakaramdam na siya ng sakit, gutom at kung ano-ano pa, sapagkat mula sa bahagi ng karanasan ng pamumuhay, dito na gumagalaw ang isang kaisipan, damdamin at kalooban, ano pat ang mga bagay na nauunawaan niya o narinig niya ng una na wala pa siyang laman ay nababago, sapagkat ang pagkakaroon ng panibagong damit ay nagbibigay din ng bagong karanasan, nagbibigay din sa kanya ng pagbabago ng kaisipan. Mababago nga lang ba ang lahat ng yan? Ayon din sa antas ng isang espiritu na binibihisa mo ng laman. Sapagkat kung ang isang espiritu ay tunay ng maalam at nakakaunawa na ng kadahilanan, bakit siya nasa sanglibutan? Ang mga bagay niya hindi na nagiging lihim sapagkat hindi na mahirap para sa kanyang tanggapin at maunawaan. Lahat ay nakadepende pa ayon sa kaantasan ng isang kaluluwa o ng isang espiritu. Yung tanong po, bakit inalis ang Book of Enoch? Kung inalis, dapat ba part siya ng Bible? Mga iniibig na mga kapatid, ang kabuuan ng tinatawag yung Biblia, bagamat hinayaan niya ng Panginoon na magkaroon ng kaganapan, sapagkat ito ang nagiging batayan o bahagi ng kasaysayan nagpapatotoo kung paano ang iisang Diyos ay nagkaroon ng bahagi sa kanyang mga anak o kanyang tinuturuan.
Hindi nangangahulugan ang lahat ng yan na nababasa niyo sa ngayon ay iyan lamang iyon. Marami ang natangga sa tinatawag niyong orihinal na bahagi ng Biblia. Ang aklat ni Enoch ay tunay na hindi kabahagi ng orihinal. Ngunit ito, ang kanyang sipi o ang kanyang bahagi ay mainam na pinag-aralan at binigyan ng saysay. Ngunit sa mga dalubhasa ayon sa lupa, ang pagsasalarawan ng mga salita na nauukol dito, tulad ng pagsasalin sa bawat wika, ay nagkakaroon na ng kanya-kanyang interpretasyon, na ang nagiging kabuuan ay tulad ito sa isang kasaysayan ng pantasya na hindi na nagbibigay katwiran sa maraming bagay. Ito ang kadahilan kung bakit ang mga dalubhasa din ayon sa laman, ito ay hindi pinayagang making bahagi ng isang kasulatan. Sapagkat kung babasahin ninyo ang kanyang kasaysayan na ginawa o bahagi na kanyang isinulat, hindi lahat ng kaisipan, damdamin at kalooban ay makakatanggap nito. Ang magiging tingin tuloy nila sa bahagi ng kalagayan ng Espiritu na inaari nilang kalagayan sa bahagi ng Diyos ay tulad sa isang dulaan o saswela na ang kinalalagyan ay may mabuti at masama. May sumusunod at may sumusuway. Merong bahagi ng likhaing matuwid at merong bahagi ng likhaing hindi matuwid. Ito ang kadahilanan kung bakit ito tinanggal. Ang ikalawang kadahilanan, sapagkat ang pagsasalarawan ng maraming bagay, tulad nga ng aking winika sa inyo, sa pagsasalin ito ng ibang wika, nagkakaroon na siya ng ibang kahulugan. At ang kaisahan ng kaisipan na dinidiwa o sinasalarawan dito ay hindi na nagiging makatotohanan. Ito rin ang isang kadahilanan. Harinawa, bagamat ang kabuuan niyan na ipinakikilala ay maaari niyo masaksihan o mabasa, kayo na nagkakaroon ng pagkakataong maglakbay sa bayan ng Panginoon, kayo lang din ang magkakaroon ng kaparaanan upang ito ay mapatunayan. Sapagkat kung ang pagkasalarawang ginagawa ay ayon sa bayan ng Panginoon, ang bayan din ng Panginoon ay magiging saksi ninyo o magpapakilala sa inyo ng katotohanan yan. Upang kayo din na nag-aaral sa salita ng Diyos at sa bayan ng Panginoon, ang pag-aaral na yan inyong buksan at pakinggan ninyo kung ano ang kanilang itutugon sa inyo. Salamat po. Panibagong katanungan po, paano po ba masasabing nagtagumpay ka sa harapan ng Ama o ng Panginoong Diyos? Gusto ba niyong magtagumpay? Hindi niyo makakayang sabihin kung kayo nagtatagumpay o hindi? Nagsipag-aral kayo ayon sa laman. Naging kayo'y mag-aaral. Hindi niyo ba nararamdaman kung kayo'y pumapasa o hindi? Naunawaan niyo ba ang inyong katanungan? Sapagkat kung ang basihan niyo rin ay bahagi ng sanglibutan, nakita niyo ba ang mga tao sa sanglibutan kung paano nagsisikap para din sila magkaroon ng bahagi ng tinatawid ng bawat panahon? Iniisip niyo ba sa kaharian ng kaitaasan, hindi kayo magsisipagsikap upang kayo'y magtagumpay? Kung kayo'y masikap ayon sa laman, dapat yung maunawan, higit kayong dapat masikap, lalo na ayon sa Espiritu. Sapagkat ito ang kaparaanan ng pananagumpay. At kung kayo'y mag-aaral sa Espiritu, narito, binubuksan sa inyo ang paaralan ng Panginoon na kung saan higit kayong makakakuha ng mas mainam
at mas mabuting kaalaman kung inyong pagsisikapang maunawaan at maisagawa. At kung kayo'y makapasok dito at kayo'y maging tunay na mag-aaral, sino ang hindi magtatagumpay kung siya'y masikap na mainam? Kaya nga ang pakiramdam ng pananagumpay ay hindi ayon sa pakiramdam na inyong naunawaan, kundi ito'y malalim na kaligayahan ng isang ako, na kayo lamang ang makakadama, kayo lamang ang makakapagpatotoo. Sa ngayon, aking mga iniibig, nadadama niyo ba ang inyong sarili? Nadama niyo ba na kayo'y nagtagumpay? Marahil, sapat din ang inyong kakayanan upang maunawaan ang sarili niyong kakayanan, sapagkat hindi naman ito ihiwalay sa inyo, aking mga iniibig. Kayo din ang hahato sa inyong sarili. Hindi niyo ba narinig ang unang pasabi? Hindi ka binibigyan ng karapatang hatulan ng inyong kapwa. Pero ikaw, maaari mong hatulan ng iyong sarili. Mararamdaman mo kung ikaw ay nagtatagumpay o hindi. Salamat po. Ito po ang sunod na katanungan. Maaari po bang maipaliwanag ang Genesis 3 to 15? At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Anong ibig niyong malaman? Gusto niyo bang maunawaan ang karunungan ng isang Diyos? Tunay, kailangan niyong durugin ang isang ahas sa kanyang kalagayan na anong sinasabi, aking mga iniibig. Kinakailangan niyong pag-isipan mabuti. Bigyan ng matinding pagsisikap ang pangunawa hanggang inyong mahimay ang tunay na katwiran ng Diyos. At anong sinasabi diyan sa sakong na yan? Kinakailangang isabuhay ninyo sapagkat bawat isa na binihisan ng laman ay tunay na may tungkulin na mag-aral ayon sa karunungan na yan. Sapagkat kung ninanasan yung ipagtagumpay ang katwiran ng inyong sariling ako, kinakailangan yung siyasatin ang lihim ng katwiran ng Diyos na pumapadoob sa inyong pagkatao. Kaya nga bawat paa, mula ulo hanggang paa, kinakailangan yung maunawaan kung ano ang karunungan o tinatawag na siyensyang pumapadoob sa iyong pagkatao, na anong ibig sabihin mula sa bahagi ng iyong espiritu hanggang doon sa bahagi ng bawat espiritu, ano pat sa bawat laman na ibinibihis sa inyo, nandoon ang karunungan ng Diyos na bumubuo ng isang kaisipan, damdamin at kalooban. Ano pat sa bahaging yan, kung isa sa larawan ayon sa laman, naunawaan nyo ba ang hakbangin o bilang ng paglalakbay na inyong gagawin? Kaya nga, ano ang dudurugin? Ano ang bagay na yan? Yan ang mga bahagi ng mga pagtitiis at sakit na daraanan ng tao upang siya'y magtagumpay. Naunawaan niyo ba ang ibig kong sabihin? O gusto niyo ba siyang himayin sa bawat beso? Pakihimay daw po. Basahin mo ang unang verso na sinasabi mo. Genesis 3. Genesis 3:15. 3:15 lang po. Ulitin mo at hihimayin natin siya. Anong unang sinasabi niya? Basahin mo ang Genesis 3:15. Nandahan-dahan. 15. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi. Hinto.
Sino ang sinasabing ikaw? Hindi ba ang ahas? Oh. Pagagalitin ko ikaw, ibig sabihin pagagalitin ng ahas at ang babae. Alam niyo ba ang larawan ng ahas? Siya ay karunungan. Ang larawan ng babae ay ang sanglibutan. Kaya nga tinawag itong paaralan. Pinagsama dito ang karunungan at ang bawat isa na mag-aaral sa paaralan. Sundan mo pa. At ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Anong ibig sabihin ng kanyang binhi at ng inyong binhi? Iniisip niyo ba ang karunungan ay isa? Hindi niyo ba alam na ang karunungan ay nagsasanga-sanga? Ano pat kung ang pag-uusapan ay ang tao na binibihisan ng laman, ano ang tawag ninyo sa bawat isa? Hindi rin ba siya tulad sa mga binhi? Na anong ipinauunawa sa inyo bawat henerasyon ay kikilala ng maraming karunungan. Nakita niyo ba kung paano ang tao tumutuklas ng karunungan? Noong unang panahon, ito lang ang alam nila. Ngayon, ito na ang alam ninyo. Hindi ba ang bawat karunungan ay tulad din ng binhi, umaayon sa panahon? Ganun din ang bawat isinisilang. Bagamat sila paulit-ulit lamang binibihisan ng laman, pero tulad sila ng binhi, sabay-sabay silang sumisibol, sapagkat bawat isa ay umaayon sa kapanahunan, sabay-sabay nang gaganap ang pag-aaral. Ayon din sa ikauunlad at ayon din sa matatanggap. Sundan mo pa. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Tama. Bawat isang naghahangad na matuklasan ng karunungan, anong kanyang ibibigay? Ang kanyang buong kaisipan. Sapagkat siyang tunay na kapag pananaliksik ng karunungan at paano niyo makikita ang karunungan, malibang kayo man tulad ng isang matalino. Kinakailangan yung buksan paunti-unti upang yung maunawaan. Diyan inantulad ang ulo ng isang ahas na sa inyo'y pinakikilala. Hindi niyo makikilala ang karunungan kung makikita niyo ang ahas. Maliban lang ninyong himayin ito. Hindi niyo masasabing nalalaman niyo na ang katotohanan sapagkat nakabasa kayo ng isang aklat. Kailangan niyo itong saliksikin. Itong kadahilan kung bakit tinatawag itong durugin. Sapagkat kinakailangan niyo ang maliliit na bahagi na yan ay paunti-unti ninyong maunawaan. Sapagkat ang napakilalang karunungan nung si Eva ay sinilo ng ahas, ay hindi simpleng karunungan upang inyong maunawaan. Hinihimay ito aking mga iniibig, kaya nga bawat kabuhayan ay binibigyan ng paglalarawan. At anong sinasabi sa sakong, ito ang tao nagagawa at magkakaroon ng mahabang paglalakbay hanggang siya ay magtagumpay. Makailang beses na nga ba kayong isinilang at nangamatay? At ngayon isinilang at nag-aaral at patuloy pa rin mag-aaral. Hindi ba yan ang tulad sa pagdurog ng isang sakong sapagkat hindi kayo natatapos sa bawat paglalakbay? Meron pa bang kasunod? Yun na lamang po. Maliwanag ba tayo ba'y nagkakaunawaan? Opo, salamat po. Ito po yung sunod na tanong. Ang Espiritu ay liwanag, papaano mapananitili ang liwanag na ito? Ang liwanag ng isang espiritu ay hindi nawawala. Tulad yan ng isang araw, aking mga iniibig. Napansin niyo ba sa buhay na ito, pag dumarating ang araw, sinasabi niyo, ito ay araw. At pag dumarating ang gabi, anong pumapalit? Ang isang buwan. Pero ang araw ba ay nawawala?
Kayong lahat ay nag-aral ng siyensya ayon sa sanglibutan. Alam niyo ang araw ay hindi nawawala. Natatakpan po. Iniisip niyo ba ang bawat espiritu? Dahil siya ay natatakpan, nawawala ang kanyang liwanag? Hindi. Sapagkat hindi niyo mapapatay ang liwanag ng isang espiritu. Hindi siya tulad sa isang ilawan na kapag siya'y naubusan na ng langis, ang kanyang liwanag ay namamatay. Ang espiritu ay nananatiling liwanag. Nasagot ko ba ang tanong? Opo, salamat po. Ito po yung susunod na tanong. Paano po nakikipag-ugnayan ang mga espiritu sa kapwa-espiritu? Ang pakikipag-ugnayan ng espiritu sa kapwa-espiritu ay sa pamamagitan ng vibrasyon. Bawat isa ay nagkakaroon ng pagkakakilanlan ayon din sa vibrasyon. Ang vibrasyon ay hindi lamang simpleng paggalaw, kundi ito rin ay bahagi ng isang liwanag na daladala ng isang espiritu na gumagalaw. Mas malawak ang naaabot ng enerhiya ng isang espiritu, ng isang vibrasyon. Mas malawak din ang kanyang mauunawaan sa bahagi ng kanyang kapaligiran. Tandaan ninyo, aking mga iniibig, ang espiritu ay liwanag. Siya man ay enerhiya. Paano gumagalaw ang isang lakas? Kung ang lakas na yan ay maaaring maging liwanag, maaaring magbigay ng temperatura, maaaring magbigay ng tunog, ng amoy, ng pandama. Nauunawaan niyo ba kung ano ang nilikha ng Diyos na tinatawag niyong espiritu? Sapagkat siyang gayon. Kaya nga ang bawat espiritu ay kapangyarihan ng isang Diyos. Salamat po. Ito po yung susunod na tanong. Kung ang bawat hakbang ng anak ng Diyos at bawat isa ay itinakda na, mayroon pa bang bahagi ang kalayaan at autonomiya sa buhay? Kaya, follow up po, kaya kung ang bawat aksyon ay itinakda na, hindi ba nawawala ang kabuluhan ng pagdudusa at pagtitiis? Lilinawin ko ang tanong. Ang tinatanong niyo ba ay ang kalagayan ng bawat isa? O ang tinatanong ninyo ang buhay ng isang dakilang guro? Yung una daw po. Walang nagtatakda sa kalagayan ng isang tao, kundi ang tao ang gumagawa ng sarili niyang kapalaran. Ang magiging kaibahan lamang niyan ay sa kalagayan ng estado o antas na meron kayo. Masdan ninyo ang isang musmos, aking mga iniibig. Kahit siya ay musmos, may sarili siyang paggalaw. Ano lang ang pagsupil na ginagawa sa kanya ng kanyang magulang? Hanggang doon lang muna sa maaabot at matatanggap niya. Pero kapag ang sanggol na yan o ang musmus na yan ay lumaki at nagkaroon na ng karapatan ng pagpapasya sa kanyang sarili, siya na ang gumagawa ng kanyang sariling lakad, kahit siya na rin ang nagkakaroon ng responsibilidad sa kanyang mga gawa. Kaya sa katotohanan, aking mga iniibig, walang gayon ayon sa inyong paniniwala, sapagkat ang tao ay binigyan ng laya na gawin ng kanyang ibig. At kung nagkakaroon ng pagkakataon na ang tao ay natatali sapagkat siya'y lumalabag sa batas, ano ang iniisip ninyo sa kalayaan?
Kayo'y lumakit na sa ayon sa layaw na ibig ninyo. Hindi ito gayon, aking mga iniibig. Ang tao ay dinla sa paaralan na malaya, pero ang kanyang kalayaan ay hindi mauwi sa kalayawan. Kaya nga ang batas ay itinindig upang sino man dito ay gumagalaw, merong siyang responsibilidad sa bawat kanyang paggawa. At kapag ang pagsuway ay malabis, dito inaakala ng tao na ang bawat kanyang hakbangin ay tinakda, na ang bawat kanyang paggalaw ay tila pigil, sa katotohanan ay hindi. Pero ang kaganapan ng bawat galaw sa kapwa-ganting galaw ay nagkakaroon ng bahagi sa kanyang pagkatao. Ito ngayon ang nagdidikta ng kanyang kapalaran ayon din naman sa kanyang mga ginawa. Sapagkat hindi naman pipigilan ng Diyos ang bawat isa kung anong inyong ibig, kung ito pa ang kaya niyong gawin ayon sa pag-aaral. Pero kagaya ng aking tinuran, ang paaralan ng Diyos ay puno ng batas. Malibang kayo'y manaliksik at alamin ito, hindi rin kayo makakatakas. Salamat po. Ito po yung susunod na tanong. Naapektuhan ba ng vibrasyon ng material ang vibrasyon ng espiritu? Maraming bagay ang material. Ang inyong tinutungtungan, ang inyong inuupuan, ang mga kahoy, bato, lahat yan ay material. Lahat ng nakikita ninyo. Ano pat kahit ang inyong mga laman ay material. Anong vibrasyon meron sila? Lahat ay maaaring makaapekto kung ibig niyong malaman. Depende yan kung ano ang meron din kayo sa inyong mga pagkatao. Napansin niyo ba, aking mga iniibig, hindi lahat ng tao ay iisa ang hilig. Hindi ang bawat tao ay may isang pagnanasa. Bagamat merong mga taong nagkakampi-kampi. Pero pag pinagsama-sama mo sila, darating din ang panahon, ang dating magkakampi, naghihiwalay. At kadalasan, nagiging magkaaway. Ano ang pinatutunayan? Dahil din yan sa vibrasyon na dala-dala ng bawat isa. Kaya sa katotohanan ay oo. Kaya nga ang katalinuhan sa bawat mag-aaral at ang pagtuturo ng kaitaasan ay binubuksan upang ang tao ay hindi madaya ng sanglibutan, kundi maging mapagsino at maging mapagsuri upang ang kasalanan ay hindi niya tapakan. Salamat po. Ito po yung susunod na tanong. Nalalaman po namin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang kasing laki o katumbas. Mayroon po bang nakagawa nito bukod kay Jesus na nagkatawang tao? Sa katotohanan, marami. Kung madadalaw niyo ang bayan ng Panginoon, kayo magiging saksi kung gaano karami ang nagtagumpay. Iniisip niyo ba, aking mga iniibig, ang Diyos ay nag-iisa sa kanyang bayan? Hindi niyo ba nabalitaan kung gaano karaming banal ang nasa bayan ng Panginoon? Hindi niyo ba narinig, kahit sa panahon ni Abraham, ang Panginoon kaya niya magsugo ng maraming banal upang iligtas ang isang bayan? Marahil, panahon na upang kayo man ay maging saksi ng bayan ng Panginoon, upang kayo din ay makapagpatunay na kung paano ang tao nilikha na sindami ng buhangin sa dagat. O higit pa, ganun din ang bayan ng Panginoon na siya'y napapalibutan ng maraming banal. Salamat po. Ito po yung sunod na tanong. Ano po ang mga anghel? May iba pa po bang likhain ng Diyos na tumutulong o nakasalamuha ng tao? Maraming uri ang espiritu.
Pero ang pinakamahalaga, maunawaan nyo kung ano kayo. Sapagkat bawat likhain ng Diyos ay gumagawa na ng kanilang tungkulin. Ang tinatawag yung mga anghel. Ang mga espiritu na nakakapagpanatili o may tungkulin upang ang bawat paaralan ay maging maayos sa kanyang kalagayan. Lahat ng yan ay gumagalaw na bago pa lang kayo isilang sa sanglibutan. Kaya nga, ang paaralan o ang bawat paaralan na likhain ng Diyos, sadya siyang ginawang mainam at umaangkop sa bawat pangangailangan. May nangangalaga sa bawat bahaging yan. At bawat isa na yan, maaari nyo rin silang tawaging espiritu. Silang lahat ay likhain ng Diyos. Lahat at bawat isa na ginawa ng Diyos, aking mga iniibig, ay gumagalaw ayon sa kanyang katwiran at ayon sa kanyang karunungan. Hindi kayo maiiba sa kanila. Kaya nga kahit kayo rin sa bawat isa sa inyo ay binibigyan ng pagkakataong magtulungan sa ikabubuti din ng bawat isa upang lalo niyong maunawaan kung gaano kahalaga ang tinatawag na pagiging kapatid o kapatiran sa harapan ng Panginoon sapagkat bawat isa ay nagiging larawan ng kanyang kapwa, ganun din ng kanyang Diyos. Salamat po. Meron pa pong dalawang nakatanong po dito. Isa po is, pakipaliwanag po yung ibig sabihin ni Isaiah 2:22. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat sa ano pahahalagahan siya. Mga iniibig na mga kapatid, upang maunawaan nyo ang bawat sinasabi ng kasulatan. Huwag lang kayong dumadampot ng isang maliit na bagay at ninanasan yung maunawaan. May mga bahagi ng kasaysayan o salita na kailangan yung mabasa ng buo upang ang bahaging yan ay inyong maunawaan. Tandaan ninyo aking mga inibig kahit sa lupa. Hindi kayo binigyan ng aklat upang ang isang bahagi ng isang pahina ay mabasa nyo at sasabihin yung maintindihan nyo ang kabuuan ng kanyang nilalaman. Ganon din sa panaliksik ng bahagi ng sa Diyos. Kinakailangan yung mabasa ang kabuuan nito upang kayo rin mismo maunawaan ninyo ang kabuuan ng nilalayo ng bawat talata. Upang maunawaan nyo ang kabuuan niya, basahin din natin. Dulo na po kasi yun. Kaya nga, isipin mo, sa dulo ka, magtatanong, nasa nang umpisa? Kayo ba, pag nagbabasa, isinisimulan nyo sa dulo? Hindi po. Basahin ko po simula umpisa hanggang dulo. Ilang verses yan? 1 hanggang 22 po. Basahin mo na lang mula 15 pababa. Okay po. 15. At sa bawat matayog na muog at sa bawat kutang nababakod at sa lahat ng mga sasakyang dagat ng Tarsis at sa lahat ng maligayang bagay. At ang kahambugan ng tao ay huhutukin, at ang mga pagmamataas ng mga tao ay mabababa, at ang Panginoon mag-isa ay magbubunyi sa kaarawang yaon, at ang mga Diyos-Diyosan ay mapapawing lubos, at ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato, at sa mga puwang ng lupa sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan, pagka siya ay bumangon upang yanigin may kapangyarihan ng lupa. Sa kaarawan yaon ay iahagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanilang mga Diyos-Diyosang ginto na kanilang ginawa upang sambahin
sa yungib ng mga bilig at ng mga paniki, upang pumasok sa mga puwang ng malalaking bato at sa mga bitak ng mga malalaking bato sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan pagka siya'y bumangon upang yaniging may kapangyarihan ang lupa. 22 at panghuli, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong sapagkat saan pahahalagahan siya. Naunawaan nyo na ngayon kung bakit ko siya pinabasa? Sapagkat ang sinasabi ng bahaging yan ay ang mga tao na ang pananaw o ang paniniwala ay ayon lamang sa sanglibutan. Ano nga ba magiging kaibahan? Sapagkat kung sila ay tao o buhay, dahil humihinga lamang sila sa kanilang ilong, nangangahulugan ang kanilang buhay ayon lamang sa laman. Sapagkat ang tunay na buhay ay wala sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Naunawaan niyo ba ang ibig kong sabihin? Kaya nga layuan niyo ang tao na nabubuhay lamang sa sanglibutan. Yun ang ibig sabihin ng humihinga sa ilong. Ang kanyang pagpapahalaga ay hanggang ayon lamang sa laman. Hindi niya nakita ang pagpapahalaga ayon sa Espiritu. Ito ang kadahilanan kung bakit sila giniba ng Panginoon. Kung bakit sinasabi na kinakailangan ang kanilang mga nabuong Diyos-Diyosan ay itapon at ihagi sa apoy. Sapagkat sila ay tinatawag man tao, ngunit ang kanilang pananampalataya ay ayon sa laman. Ito na po yung panghuli dito sa... Pero meron pa po ata susunod. Ito po yung nandito. Salamat po. Kung ako ay naka-aksidente at 7 ang namatay, 7 beses din po ba ako kailangang mamatay sa parehong senaryo upang mapagbayaran ko ang pagkakamali ko? Ito po ba ang tinatawag na ganting galaw o karma? Kung ako ay naka-aksidente po. Kung ikaw ay naka-aksidente at nakapatay ka ng 7, Tama po. 7 beses din po ba ako kailangang mamatay sa parehong senaryo? mga iniibig na mga kapatid, alam kong matatalino na kayo ngayon kesa noon. Iniisip nyo ba sa panahon na to ang mga tinatawag nyong sundalo na lumalaban upang ipagtanggol ang isang bayan? Ilan ang kanilang namapatay? Ganon din ba kadami ang kamatayan dapat nilang abutin? Tunay, marunong kayong bumilang. Hindi yan katakataka. Pero dapat yung maunawaan ang tinatawag na hustisya. Dapat yung maunawaan ang tinatawag na mga bahagi ng batas na ganting galaw. Hindi yan sinasabi o hindi iniisip na dapat tulad na sinasabing kung paano nyo binasa ay ganun yung tatanggapin. Maraming pagsasalarawan at kaparaanan upang ang pagbabayad utang ay maganap. Napansin nyo ba, hindi nyo kailangan pumatay para kayo mamatay sapagkat ang kamatayan ay natural sa bawat buhay. Hindi nyo ba yan napansin? Kung ikaw ba hindi nakapatay, hindi ka na mamamatay? Kung ikaw ba ay nakapatay, lagi ka bang dapat namamatay? May mga bagay ayon sa batas ng naturalesa na nagaganap at kadalasan o minsan hindi maiiwasan na ang sino man ay magiging kabahagi nito. Pero hindi naman nangangahulugan kung ito ay naganap, ganun ka rin at ang kamatay ay tatawagin mong parusa para sa'yo. Hindi ito gayon. Sapagkat ang buhay at ang kamatayan ay natural na batas sa isang taong dinadamitan ng laman. Ano rito ang parusa? Ano rito ang ganting galaw? Kung ito pala ay natural. Pero ano ang hinuhusgahan sa bawat isa sa panahon ng paggalaw? Ang kanyang puso.
ang kanyang damdamin, ang kanyang kalooban, ang dinudulot ng isang karanasan sa panahon ng lahat ng yan ay nagaganap. Mga iniibig na mga kapatid, napansin niyo ba kung paano kayo nag-aaral? Ayon sa karanasan, ayon sa damahin. Hindi lang kayo nag-aaral sa lipunan ng tao. Ngunit ang pag-aaral sa ayon sa Espiritu ay iba. Ito yung patuloy niyong isinasabuhay at iginagalaw. Itong pag-aaral. Kung paano kayo nakikipamuhay, kung paano kayo nakikipagkapwa-tao, anong tingin ninyo sa inyong kapaligiran, sa inyong kapwa, ano nagpapagalaw sa iyong kaisipan, damdamin at kalooban. Ito yung pag-aaral. At kung ang pag-aaral nito ay nagdudulot ng buhay at kamatayan, mangangahulugan ba na ikaw ay nagtatagumpay? Hindi rin. Sapagkat sukat ang bawat kabuhayan, kaya nga may bumabalik sa paaralan. Sapagkat hindi nagiging sapat ang bawat kabuhayan upang kayo ay magtagumpay. Kaya nga huwag niyong sukatin ang buhay at kamatayan ng gayon, kundi ang bawat karanasan na dito ay pumapaloob. Tulad ng ano? Tulad ng tinatawag niyong pagtitiis, pagpapakasakit, pagpapakumbaba, pag-ibig, pagpapahinuhod, pakikipagkaisa, pagiging masipag at masikap sa kabanalan, at kung ano-ano pa. Ito ang pag-aaral, aking mga iniibig. Dito pumapaloob ang bawat galaw sa kanting galaw. Dito rin pumapaloob ang sinasabi niyong karma. Dito umiikot sa pagkatao ng bawat ako na yan ang batas ng Diyos. Ang batas ng pag-aakitan. Kung ibig yung malaman. Magandang gabi po ulit. Siguro po may karagdagan lang po katanungan. Una po, yung mga sanggol sa sinapupunan ng isang ina, masasabi po ba natin na meron ng espiritu ito? Ang bawat espiritu na nagnanasang isilang, tunay, pumaparoon siya sa tinatawag na isang babae na nagdadalang tao. Tulad yan sa nagbabantay, umaagapay. Kaya nga kapag ang isang babae ay tinatawag yung nakukunan, bago man lang ito mabuo o mailabas sa sanglibutan, maraming uri ng paggalaw ang nagaganap. Maaari ang isang espiritu na yan o isang kaluluwa na nagnanasang isilang sa kanyang pananabik ay hindi siya napagbigyan. Ito ay karma na tinatawag sa bahagi na espiritu na yan. Ito rin din ay karma sa isang magulang o sa isang ina o sa isang pamilya na nagnanasa na magkaroon ng anak. Ito ay isang pag-aaral. Ngunit hindi naman lahat ng nawawalan ng anak ay nagnanasa na siya ay may luwal. May mga kaluluwang sadyang hindi gayon at talagang sila mismo ay gumagawa ng kaparaanan upang ito ay mawala. Ito ang karma ng isang kaluluwa na nagnanasang isilang. At ano naman doon sa bahagi ng mga kaluluwang hindi ito tinatanggap iluwal, ito naman ang kanilang pananagutan pagdating ng panahon. Bali, actually, yun nga po rin yung next na itatanong ko na sa part ng isang parent, alamang meron nga pong pag-aaral po o
o pagbabayad utang. Pero yung itatanong ko po sana kanina is yung espiritu na nandun sa sinapupunan ng isang ina is paano nga ba makakapagbayad utang o makakaganap ng kanyang tungkulin hindi nga siya naisilang. Pero yun nga, about sa espiritu naman ang pagbabayad utang, di ba? Tapos yung karagdagan po, kanina nga po, o madalas na napapakinggan namin sa bawat pag-aaral, may tinatawag na matanda at musmos na espiritu. Medyo nalilito lang din po ako na sabi ko nga, kapag ka musmos, siguro initial na pag-aaral na meron ako is bata pa ang isang espiritu. Tapos yung opposite naman niya, masasabi natin na matalino na espiritu o kaya matanda na minsan iniisip nga na itong matandang espiritu na to, ilang ulit na nakapamuhay sa sanlibutan at marami ng karanasan ang kanyang taglay. Tapos yung musmos na espiritu, iniisip ko, ano to, kakaunti lang o limited lang yung kanyang karanasan o pakikipamuhay sa sanlibutan o hanggang ngayon patuloy pa rin ang pagsilang ng bagong espiritu. Tama po ba? Ibang sukatan ayon sa laman. Iba rin ang sukatan ayon sa espiritu. Kapag sinabi ang isang espiritu ay musmos, ibig sabihin ang kanyang kamalayan ayon sa pang-espiritual na bahagi ay kulang o hindi pa buhay o hindi pa niya nagagawa o nabubuksan. Pag sinabi ang isang espiritu ay matanda na, ibig sabihin ang kaalaman niyang pang-espiritual ay malawak na. May nauunawaan na siya sa bahagi ng kabanalan at tungkol sa Diyos. Ang sukatan ng tao ay iba. Kadalasan, kapag ang isang musmos ay gumagalaw na tulad sa isang matanda, sinasabi ng marami, ang kanyang espiritu ay matanda na sapagkat siya'y musmos, tingnan mo siya kung magsalita tulad na siya ng matanda. Kapag ganun ang sinasabi ng tao, ibig sabihin lang nun, ang isang kaluluwa na yan ay madalas isinisilang sa sanglibutan. At yung iba ay hindi gaano, pero hindi mangangahulugan kung madalas kang isinisilang, ikaw rin ay matandang espiritu. Sapagkat ang sukatan nga ng espiritu ay hindi ayon sa nalalaman nyo na pangsanglibutan, kundi ayon sa nauunawaan ninyo sa kabanalan. Kaya huwag kayong malilito. Kaya po, meron talagang pagtanong po. Magandang gabi po, Padre Espiritu. Ang katanungan ko po ay, ang pagpapakamatay po ay isang mabigat na kasalanan kung puputilin mo yung sarili mong buhay. Sa bansang Korea po, napakadali nilang magpakamatay o marami ang nagpapakamatay. Ito po ba ay parang natatawag bang karma ng bansa na yon o ito ay dala ng maling paniniwala ng mga tao doon o ito ay nadadaig ng mga mabababa? Yun lamang po. Salamat po. Naalala niyo bang sinasabi ko, batas ng pag-aakitan? Naaakit mo lang ang katulad mo. Kaya nga mapapansin ninyo, may mga lugar sa buong mundo, mayroong mga iisang paggalaw. Sapagkat sila at bawat isa sa kanila ay umaakit sa kanilang sarili. Ngunit pag pinagsasama-sama mo sila, hindi rin sila nagkakaroon ng kaisang bumabalik lang sila sa dati. Bakit ito hinahayaang maganap? Aking mga iniibig, upang ang pagsasalarawang yan ay magbigay din ng daan sa bawat isa na nag-aaral pa rin sa buhay na ito. Ngunit darating ang panahon na mga bahaging yan ay unti-unti nang mawawala sapagkat bawat kaluluwa naman ay binibigyan ng pagkakataong maisilang sa ibang kalagayan upang higit nilang mas maunawaan kung paano makapanatili ng buhay at kung paano makipagtiis pa sa buhay na ito na anuman ang kaganapan na nasain nila, na ang buhay nagpapatuloy hanggang doon sa itinakda ng Diyos.
Sa ngayon, kung sila ipinagsasama sa ganong kalagayan, ay hinahayaan lang sila, sapagkat ito pa ang kanilang naaabot. Ngunit kung inyong mapapansin, ang ganyang kalagayan o gawin ng tao ay kalat din sa buong mundo, sapagkat kahit ihiwalay mo sila sa mga bahaging yan, may mga kaluluwa pa rin patuloy na nananaig sa kanila ang dati nilang paniniwala at pagkakilala. Hindi rin nila maiwasan ibalik ang kanilang sarili sa mga dating gawi. Ito ang kadahilanan kung bakit may pailan-ilan na hindi rin nagtatagumpay upang ang isang pag-aaral o isang buhay na yan ay may taguyod hanggang sa huling sandali. Wala na po katanungan ng ating po mga kapatid. Salamat po. Mayroon pa ba akong panahon? Meron pa po. Mahaba pa ba ang aking panahon? Isipan naman po. Kung magkagayon, tayo'y magbalik sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat bagamat minanasa ko na maibigay sa inyo ang pinakamainam na pag-aaral, gusto ko rin namang ang bawat kaisipan, damdamin at kalooban ay pumaraon sa layunin ng pag-aaral na yan. Kaya nga, ang panahon ay mahalaga na dapat na ilalaan. Mga iniibig na mga kapatid, ang mga katanungan na inyong itinipon ay tunay nga mainam. Ngunit sa bahagi ng isang espiritu na inyong daladala, kagaya ng inyong tinanong kanina, ang espiritu ay hindi nawawalan ng liwanag, ngunit siya'y natatakpan lamang. Ano sa kaalan nyo ang nagtatakip sa liwanag na yan? Magandang gabi po, mga protector. Para sa akin po, yung tumatakip sa liwanag ngayon ay yung alitig-tigil po ng sanglibutan na kumaparoon sa isang tao. Yun lang po. Matuwid ang iyong pagkakasagot, aking iniibig. Tama kayo. Lahat naman yan ay alam nyo na ang nagtatakip sa isang espiritu na yan ay ang alitig-tigil o ang mga vibrasyon na nabuo niyong muhat sa sanglibutan. Pero napansin niyo ba, aking mga iniibig, kahit natatakpan ng espiritu na yan, hindi siya kumikibo. Alam niyo ba kung bakit? Diba? Napansin ninyo, ang espiritu na yan ay natatakpan. Ang espiritu na yan na nagbibigay buhay sa inyo ay nananatili sa inyong buhay hanggang matapos ang kanyang katakdaan. Kahit alam niya na natatakpan siya ng alitigtigin ng sanglibutan. Pero hindi siya kumikibo. Napansin niyo ba? Sa palagay ninyo, bakit? Sa palagay ko po, mahal na protector, kaya siya hindi kumikibo ay dahil ito ay kanyang tungkulin, isang kinakailangan niyang pagtiisan, kaya hindi po siya kumikibo. Yun lang po, salamat. Mga protector. Kaya po, para sa akin po, kaya hindi po siya kumikibo. Dahil kahit naman po ang mangyayari sa sanglibutan, ang naman sige na alitig-tigil, siya po ay nanatili sa kanyang pagka-espiritu na hindi kaya ibagin ng mga alitig-tigil ng karoon ng sanglibutan. Sino pa? Para sa akin po, kaya hindi gumagalaw ang isang espiritu kahit natatakpan siya ng alitigtigin ng sanlibutan dahil yung kalayaan ng isang espiritu ay hindi pa nabubuksan sa kanya. Yung kamalayan niya sa pagiging isang anak ng Diyos hindi nabubuksan. Pero sa pagdaan ng maraming panahon ng kanyang karanasan
karanasan sa at kaalaman sa Diyos, doon siya nagkakaroon ng pag-aklas ng dilim sa dilim kasi gusto niya bumalik sa kung saan siya nanggaling sa Panginoon. Part ng isang spiritual kasi hindi niya alam na meron siyang natatapa yung kanyang mata. So parang ang nangyari, puhid sa mata na hindi mo nakikita yung puhid sa sarili mo, pero yung sa kapunin lang. Magandang umaga po. Mahal na Bagaya. Siguro po, kaya po hindi kumikibo ang isang spirito dahil hinahayaan niya ang isang kaakuan na mas matuto pa. So, hindi niya pinangungunahan yung bahagi ng isang kaakuan na matuto dahil nga ayun, may parte po ng may kalayaan sa paggawa at maaari yung karunungan na ibibigay ng experience niya ay magiging kabuuan po ng isang istorya na kanyang maikukwento. Parang gano'n. Salamat. Meron pa daw po. Meron pa. Ay, yung sa akin lang po, kaya po di rin kumikibo. Kasi ano po, kaya po nung nauna sa akin, yung bagamat tulad din siya ng isang ilawan na galing sa Diyos, kulang din siya ng karunungan o hindi rin siya nagkaroon ng karanasan pang-espiritual. So, tulad din siya sa isang nakakulong sa tao at hindi niya rin maisagawa yung bagay na dapat niyang maisagawa. Kasi yun nga po, hindi rin siya nagagamit o hindi nga rin po siya nagagamit ng isang taong may espiritu. Bakit hindi kumikibo yung espiritu kapag may alit? Natatakba na siya. Natatakba. Yun pag may alit. Pagkaunawa ko po kasi, ewan ko lang, parang, minsan pag match kayo, kasi di ba yung alitigtigin sabi, vibration ba? So, parang ang iniisip ko nung una, pag yung match yung vibration mo, yung level nung sanlibutan o yung paligid mo match, hindi siya magre-react. Parang, yung sasabi ng law of affinity. Pero pag may time kasi na kapag nauunawaan mo na, mas may karunungan ka na, pag alam mo may alitigtigin, yung nagaan yung espiritu mo na parang may warning yun yung intindi ko. Pero most of the time, maaaring hindi kumikibo yung espiritu mo kasi nga, di ko alam kung na-impluwensyahan ka, pumapantay yung ng espiritu mo dun sa ng paligid. Oo. Parang tatabing. Yung dapat na liwanag niya, hindi na ipapalabas. Parang gano'n. Sa akin po, siguro, isang part ng pungkuli ng isang espiritu yung pananahimik niya. Kasi, iniisip kasi natin ngayon na, siguro madalas, iniisip natin yung normal na pag-iisip ng tao. Okay? Isipin natin, paano naman yung may kapansanan, yung sabi mo, bakit gano'n yung pinili ng isang espiritu na pamumuhay o pinagdalawag sa kanya, di ba parang tutusin yung advice na kubat niya kanina is yun yung karma niya o bubabae ko niya. Pero part nun na kailangan naman nahimik yung espiritu niya is yun yung isang tungkulin niya. Yun po yung pag-guide dito. Hello po. Sa akin naman po, magandang gabi po. Pagkakaintindi ko po kasi, ang espiritu sasagot lamang po sa kapwa niya espiritu. So kung dito sa lupa,
May espiritu po tayo, pero natatakpan po siya ng mga vibrasyon sa lupa. Hindi po talaga siya kikibo dito sa lupa. Pero kung ipinapalaya po natin yung sarili natin or yung espiritu po natin or inaakyat po natin siya sa taas, doon po siya magre-react. Kasi doon lang din naman sa law of affinity po natin. Kung sa law of affinity, ang espiritu po natin, napapalaya natin, doon din po magkakaroon ng ibang, kumbaga ng vibrasyon or kumbaga lalaya yung espiritu natin, doon din lang din po siya makakapag-usap. Yun po yung pagkakaintindi ko. Pasensya na po. Nag-isipan ko yun. Salamat po. Tama ba? Meron pa po. Okay na po. Alam niyo kung bakit hindi kumikibo? Sapagkat hinihintay na kusang loob niyong ibigay ang inyong sarili sa Kanya. Tama naman ang mga sagot niyo. Naintindihan ninyo kung bakit siya may aditigtigin na bumabalot sa Kanya, pero hindi siya kikibo. Malibang ibigay ninyo ng kusang loob ang inyong sarili. Sapagkat ito lang ang magiging daan upang siya din ay maging malaya. Anong ibig kong sabihin na kusang loob? Kusang loob nyo na ibibigay ang pagkakataon na yan sa inyong mga espiritu upang makabalik siya sa kanyang pinagmulan. Kaya nga, iniisip nyo ba aking mga iniibig na ang espiritong nasa inyo ay hindi malakas? Kagaya ng winika ko sa inyo kanina, siya ang kapangyarihan ng Diyos. Pero bakit ang kapangyarihang yan ay hindi gumagalaw? Bakit ang kapangyarihang yan ay tulad sa tulog? Sapagkat mayroon siyang hinihintay na maganap sa bawat isang pagkatao na siya'y kusang loob na inyong buhayin sa inyong mga sarili. Bagamat ang katwiran ng Diyos ay nailatag niya sa buong sanglibutan at hanggang ngayon naririnig niyo ang kanyang salita, iniisip niyo ba na ang salitang yan ay pinapalakad lamang upang marinig ng isang tainga? Ito ang kadahilanan kung bakit ito sinasabi, upang ang bawat kaisipan, damdamin at kalooban ay magkaroon ng pagkagising at magkaroon sa kanya ng puso ng katwiran na ito ay kanyang pagbigyan, na kusa niyang ibibigay. Hindi nagdadalawang isip, hindi nagkakaroon ng pagkahati sa kanyang puso, sapagkat nauunawaan niya na ang bahagi ng kanyang espiritu ay higit pa sa isang buhay. Ito yung katwiran ng Diyos, ito yung kanyang pag-ibig. At paano nga ba mabibigyan ng buhay ang pag-ibig na yan kung siya ay natatakpan? Kung hindi siya gumagalaw? Nakita niyo ba kung paano ang Diyos ay naging maamo sa bawat isa? Nakita niyo ba kung paano ang Diyos ay naghintay na may pagtitiis? Naunawaan niyo ba ang bilang ng panahon upang ang pananagumpay ay makita lamang at maipakilala sa bawat isa? Kaya nga aking mga iniibig, tunay nagtitiis na kayo rito sa sanglibutan at sinasabi ng inyong mga puso kayo ay nahihirapan. Pero sino nga ba ang naglagay ng kahirapan sa bawat tao? Kundi siya rin. At kung ang kahirapan na ito ay nagiging dahilan upang lagi niyong itinatago o tinatakpan ang espiritu na yan, mangangahulugan ba? Kung ang kahirapan na yan ay mawawala, higit siyang lalaya. Lalaya lamang ang isang espiritu kung ang bahagi ng inyong mga alitigtigin sa sanglibutan ito ay inyong mapipigilan upang mula dito magsisimula na siya ay makaalis sa mga enerhiyang yan upang ang kanyang sariling enerhiya ay gumalaw at magsimula siyang magpakilala ng kanyang sarili. Tandaan niyo aking mga iniibig, iba ang vibrasyon ng sanglibutan, iba ang vibrasyon ng isang espiritu. Hindi sila nagsasama kung inyong mauunawaan. Pero, kung ang lakas ng isang espiritu
ay mabubuhay ninyo ang lakas ng espiritu na yan. Tulad ninyo na ngayon ay gumagalaw at may buhay, siya man ay magkakaroon ng kaparaanan sa bawat pagkatao sa inyong kabuuan na isalarawan ang karunungan at ang pag-ibig ng Diyos, na hindi natatakpan ng anumang uri ng alitigtigin buhat sa sanglibutan. Ngunit ang alitigtigin ng isang espiritu ay nagiging balot niya at nagiging damit niya. Ano pat ang kabuhayan na to kung kayo'y magtatagumpay? Ang larawan ng isang peri-espiritu ay larawan na ng isang banal. Sa bahaging ito ng pag-aaral, meron ba kayong itatanong? Tanong ko lang po, paano po bubuhay sa isang kalagayan ng tao? Paano po magalaw ng isang tao ang kanyang espiritu? Sa kalagayan ninyo, ang espiritu ay nagsisilbing buhay lamang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng buhay. Sapagkat bawat isang buhay na may laman, inaari niya ang kanyang buong pagkatao ay kabuuan ng isang espiritu. Sa katotohanan ay hindi. Ang pinakikinabangan lamang ninyo sa espiritu ay buhay. Kayo'y gumagalaw. Hindi nyo ba napag-unawa sa panahon ng isang kaluluwa ay hindi magtagumpay? Ano lang ang nangyayari sa laman? Inyong iniiwan. At anong nangyayari sa isang kaluluwa? Nandun siya sa huli niyang alaala kung ano ang karanasan niya meron siya sa lupa. At kung meron siyang kaunting karanasan ayon sa espiritu, ito ang higit niyang tinatanganan. Ngunit kung hindi kayo magkakaroon ng karanasan ayon sa espiritu, ano ang tatanganan ng inyong espiritu? Kundi ang kaalamang panlupa. At saan kayo dadalhin ng kaalamang panlupa? Ibabalik lamang niya kayo sa sanglibutan. Kaya nga iniisip niyo ba na ngayon kayo'y nagsisipag-isip? Kayo ay dumadama. Ang pakiramdam ba na yan? Ang paggalaw ba ng kaisipan na yan? Ay umaayon ba yan sa pang-espiritual o pang-material? Tandaan ninyo, kahit kayo ay may laman, ang danasin ninyo ay hindi lahat pang-espiritual. Mas madalas na ang karasang daladala ng inyong kaisipan, damdamin at kalooban o ng inyong espiritu o kaluluwa kung tawagin, ay nasa sanglibutan. Kaya nga ang larawan ng isang espiritu ay kung ano ang huli mong kaanyuan tulad ng isang tao. Napansin niyo ba pag isinasalarawan ng isang espiritu, anong larawang nabubuo? Hindi ba larawan ng bawat kabuhayan? Sa larawan ba ng bawat kabuhayan niyan, meron ba diyang bahagi ang espiritu? Magkakaroon lamang ng bahagi ang espiritu kung ang kanyang liwanag ay lilitaw sa iyong pagkatao. Marahil, hindi niyo pa ako nauunawaan. Napansin niyo ba aking mga iniibig sa panahon ng isang kasangkapan ay nag-aabot sabi o isang medium? Ano ang tingin ng mga bidyente sa mga espiritu na sa kanila ay lumalapit? Hindi ba ang pagsasalarawan ay tulad sila ng hugis tao, ngunit ang kanilang liwanag ay nagtatakip sa kanilang kaanyuan? Anong ibig sabihin? Ang nabubuong larawan ay ayon sa espiritu, sapagkat ang liwanag ng kanyang espiritu ay pumaparoon na sa kanyang ulo. Pumaparoon na sa kanyang pagkatao. At ang pagsalarawan na yan ay tulad sa isang tao ay bahagi lamang nagpapakilala sa kanya na siya ay naging tao at naging kabahagi ninyo. Pero hindi na ayon pa sa mukhaan na ang kanyang mukha ay tulad sa mukha ng pagsasalarawan ng kagaya sa inyo, sapagat ang pinakikilala ng katwiran ay hindi na ayon sa laman, kundi ayon na sa espiritu. At anong anyo ng isang espiritu? Isang liwanag.
May mukha ba ang liwanag? Marahil nasanay kayo sa inyong kaanyuan at ninanasan itong laging na pagmamasdan. Ano po yung pinaka-mainam na unang hakbang ng isang pangkaraniwang tao upang ang kanyang espiritu ay magkaroon ng pagbubukas? Ang unang hakbang, ang pinakasimpleng hakbangin, ang tao ay dapat laging madasalin. Lagi siyang may alala sa Diyos na nasa kaitaasan. Hindi ang alaala niya sa Diyos ay ayon sa sanglibutan. Anong ibig kong sabihin? Ayon lamang sa pangangailangan. Bakit ko sinasabing sa kaitaasan? Upang laging nakatuon ang isip ng tao sa itaas. Sa pamamagitan nito, unti-unti ang kanyang kamalayan ay makakaunawa na ang kanya palang sinasambang Diyos ay nandoon sa bahaging yun at mapipilitan siyang ang kanyang isip ay ituon sa kaitaasan na yan. At kung maunawaan niya ang kaitaasan ay luklukan ng Diyos, nandun ang kapayapaan, papasa kanya ang katahimikan. At kung ang katahimikan ay pumapasa kanya, ito nang unti-unti maghuhubad sa kanya sa bawat alitigtigin na meron siya sa lupa, sapagkat ang katahimikan na yan ay gaganapin niya o gagawin niya sa bahagi ng kanyang laman at sa lahat ng karansan at alaala na pumapasa kanya ayon sa sanglibutan. Magandang gabi po ulit. May tatanong lang po sana ako na ang sabi mo nga po ay ang kailangan ng tao ay madasalin. Pero po kasi akong tao na kausap na sabi ko sa kanya, malalangin ka. Ang sagot po yan sa akin, hindi ako marunong magdasal eh. Paano kaya po yung kung ang isang tao ay naggaya lang, hindi raw siya marunong magdasal. Paano po kaya ang pakikipag-ugnayan sa kaitaasan? Aking iniibig na kapatid, ang pagdarasal, bagamat hindi lahat ay nakakaalam, pero madali siyang gawin at naisasagawa siya ng tao kanyang iibigin. Marahil, kung ang sinasabi natin muna ipagsasalarawan ayon sa sanglibutan, maaari mo siyang pabasahin ng panalangin. Simpleng panalangin at hayaan mo siyang maging tahimik. Mas mainam na dasal ang pananahimik nang yung isip ay nakatuon sa kaitaasan kesa sa maraming salita na kayo ay sinasabi. Hindi ba niyo naaalala ang sa inyo'y aralin? Walang hihigit sa isang uri ng panalangin na kayo nakaugnay sa kaitaasan. Hindi kayo dapat lagi nagsasalita o maraming sinasabi sapagkat kadalasan na lumalabas sa bibig ng tao ay ayon lamang sa kanya nagpapagmasdan sa sanglibutan. Kung mas mabibigyan niyo siya ng pagkakataon o kung sino man yan na hindi marunong manalangin, ay simulan niyo siyang pagbasahin ng mga banal na aklat o ng Biblia. Maraming panalangin na dito ay nakapaloob. Ito'y makakatulong. Sapagkat ang Biblia naman, kung makakapili kayo ng mga maiinam na panalangin, ang layunin talaga niyan ay magkaroon ang tao ng kanyang pagkakilala sa iisang Diyos. Meron pa ba kayong gustong itanong?
Mayroon pa ba akong panahon? Gaano pa kahaba? Hindi kaya kayo antukin kung ako'y magpapatuloy? Maaari na pong patuloy po. Kung kayo'y bibigyan ng pagkakataon makarating sa bayan ng Panginoon, anong ninanasan yung unang makita? Lahat ba kayo ninanasan yung unang makita ang Panginoon? Opo. Nabasa niyo ba ang kasulatan kung anong sinasabi ng mga nakakita sa Panginoon? Puting-puting liwanag po. Nung nakita ni Daniel ang larawan ng tinatawag niyang Panginoon, naunawaan niyo ba sinasabi ni Daniel? Nung nakita ito ni Juan, ang luklukan ng kordero, naunawaan niyo ba ang sinasabi ni Juan? At kung kayo kung ang larawan ng Panginoon ang ninanasan niyong makita, ano sa inaakala niyo ang kanyang larawan? Ang inyong matatagpuan. Kabanalan po. Ano ang larawan ng kabanalan? Ang Panginoon. Hindi kasi iba yung liwanag lang siya, pero kasi yung base sa Bible, ang mga nakakakita talaga sa kanya, kagaya nga nung binanggit ko, si Daniel, sila Ezekiel, yung nagiging marubdob po yung damdamin nila, nagpapatira pa sila sa sobrang karubdoban ng damdamin nila na hindi nila maintindihan yung nararamdaman nila at nararamdaman nila kung gaano sila kamakasalanan. As opposed to sa kabanalan ng Panginoon, nakikita nila kung ano yung diferensya ng Panginoon sa isang tao na yung tao masyado siyang makasalanan versus sa Panginoon na napakabanal. Kasi yun yung nararamdaman, yun yung pagkakaano ko, hindi ko doon sa base sa explanation nila, yung mga propeta na naramdaman ang Panginoon kahit hindi naman nila nakita na dumudurog talaga sa damdamin nila yung alam nila na yung ano yung kakulangan nila. Yun po. Tama. Hindi nila may salarawan, pero nararamdaman nila. Magiging sapat ba ang pakiramdam upang inyong maisalarawan? Sapagkat lahat kayo ay nagnanasang makakita. Kung ang mga nauna sa inyo ay iba ang nakaganapan sa kanila, maiiba ba kayo sa kanila, aking mga iniibig? Kung kayo'y makakita o makita niyo ang Panginoon? Maisasalarawan niyo ba siya o maisasalarawan mo lang ang iyong mararamdaman? Lahat kayo'y gustong makakita. Pero ang nakakita, iba ang sinasabi, iba ang naramdaman. Kung isa sa larawan po, hindi po kaya guys yung kagalakan na nararamdaman ng isang tao. So, hindi nyo pala dapat makita, dapat nyo maramdaman. Ako po, para sa akin po,
yung daming mga pag-support aral ko po. Pakiramdam ko pagka nasa rapat ko ang Panginoon. Sa pakiramdam ko lang hindi ko alam kung ang pagkakawin na ito. Parang pagsisisi ang nararamdaman ko. So, ayun nga, parang dalawa siya pagsisisi na may kagalakan. Yun yung nararamdaman ko lang po. Pero, hindi nga makakakita eh. Pero gusto ko sana makakakita. Pero nararamdaman ko lang talaga. Ewan ko, nararamdaman ko. Lahat ay nagnanasa na makita ang Panginoon, pero hindi nyo naunawaan na ang bahagi ng iyong espiritu ay buhat sa Diyos. Ninanasa nyo bang makita ang sarili nyong espiritu? Nakita nyo ba kung paano kayo maglakbay? Humahakbang kayo ng malayo, pero hindi nyo hinahakbangan ang pinakamalapit na baitang. Paano nga ba kayo mag-aral, aking mga iniibig? Hindi nyo ba narinig? Kayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Lahat kayo ay mag-aaral. Lahat kayo nagnanasang makarating sa harapan ng Diyos. Pero tulad sa bawat bahagdan, anong ninanasa nyo hakbangan? Kaya nga bawat humahakbang ng malaki, hindi nila nakikita ang Panginoon, pero nagkakaroon sa kanilang sarili ng dagok sa kanilang dibdib sapagkat nakita nila ang kanilang mga kasalanan. Narito ang unang baitang. Kilalanin ninyo ang inyong sarili upang maunawaan ninyo ang bahagi ng inyong espiritu at ang larawan ng Diyos ayon sa pagkakalika sa bawat isa. Sapagkat walang pinakamainam na matutunan ng tao, kundi ang kanyang sarili muna, sapagkat ito ang isang bahagi na mas magtuturo sa kanya ng mas malawak na karunungan at kaalaman kung makikilala niya ang tinatawag niyang tunay na ako. At ito rin ang magpapakilala sa kanya o maghahatid sa kanya ng tinatawag na Diyos, sapagkat ito ang katwiran ng Panginoon kung saan siya naroroon, kayo rin ay makaparoon. Mga iniibig na mga kapatid, alam kong nabubuo sa inyo kung gaano kalawak ang isang pag-aaral, bakit nga naman ang hindi? Sapagkat kung ang Diyos ang pinag-aaralan ng bawat isa, tunay, ito'y malawak. Higit pa ito sa matatanaw ng inyong mga mata. Higit pa ito sa alingaw-ngaw na naririnig ng inyong tainga. Ano pat higit pa ito sa mayayakap ng inyong mga palad o mga kamay. At higit pa ito sa malalakbay ng inyong mga paa. Pero hindi ninanasa ng Diyos na ito ang gawin ninyo kung hindi nyo sisimulang hakbangan ang unang baitang ng pag-aaral. Walang iba kundi ang inyong mga sarili. Sapagkat bagamat ninanasa niyong kilalanin siya ng buong puso niyo at buong kaluluwa, kung hindi niyo makikilala muna ang pinakamaliit na likhain niya na ibinigay sa inyong pagkatao, matatanggap kaya ninyo ang tunay na katotohanan sa bahagi ng isang Diyos? Kung hindi niyo matatanggap ang maliit na bahagi na nasa inyong sarili? Kaya nga sa lakbayin ng tao, bakit nga ba hindi siya makarating sa harapan ng Panginoon? Sapagkat lagi siyang humahakbang ng malaki, nakakalimutan niya mga pangunahing aralin na dapat niyang matutunan bilang isang mag-aaral. Sa pagkakilala, huwag kayong lumimot, aking mga inibig, sa mga simpleng aralin ng buhay na kinakailangan niyong matutunan. At ano ang pinakapangunahing aralin na yan? Ang kababaang loob. Kanino kayo magbibigay ng kababaang loob? Sa inyo bang kapwa? Higit pa, ito'y para sa Diyos. Maging mababang loob kayo sa Diyos, aking mga iniibig.
na ang inyong puso ay matimtiman na sumusunod sa kanyang mga utos. Sapagkat ito ang nilalayon ng paaralan na maunawaan niyo kung kanino kayo magiging mababang loob. Tunay sa Diyos. Maraming taong mababang loob sa kanyang kapwa pero hindi siya mababang loob sa Diyos. Sapagkat higit niyang sinusunod ang ninanasa ng kanyang kapwa at minsan na kanyang sarili, nakakalimutan niyang sumunod sa batas ng Diyos. Ano pat kung sumusunod siya sa layunin ng sanglibutan, hindi niya namamalayan, sumusuway siya sa batas ng Diyos. Huwag itong mangyari sa inyo. Kayo na sumasaliksik ng karunungan ayon sa Espiritu, maging matalimahin kayo sa Diyos. Kaya nga, bagamat ang inaalala ng tao sa kapanahonang ito ayon sa dikta ng sanglibutan, ay ang kamatayan ng isang dakilang guro, muli ko kayong ibabalik sa simbolo ng kanyang pagsilang sa sabsab, na anong isinasalarawan, kababaang loob, pagiging maamo, pagiging musmus. Maging musmus kayong muli sa harapan ng Diyos, aking mga iniibig, na wala kayong tinig na sinusunod, kundi ang tinig ng iisang Ama. Na wala kayong ninanasang matutunan, kundi ang bawat salitang nanggagaling sa bibig ng isang Diyos. Wala kayong hinihintay na magiging gabay ninyo sa inyong paglakad habang kayo'y nagsisimula, kundi ang bawat aral at karunungan na nagmumula sa kanyang sinapupunan. Tunay, upang maunawaan ninyo ang buhay at kamatayan ng isang Kristo, kinakailangan niyong magsimula sa pinakamababang kaalaman, sa bahagi ng isang kamusmusan, sa bahagi ng isang pagsilang. At magaganap lamang ito, aking mga iniibig, kung bubuksan ninyo ang inyong puso sa pag-aaral ng tunay na pag-aaral ng isang espiritu. At magaganap lang ito sa inyong mga sarili kung magbibigay kayo ng panahon. Tandaan ninyo, sa paaralan ng espiritismo, walang bagay na inililihim, kundi sa inyo lang pagsisikap na tuklasin ang katotohanan. Magkaroon nawa kayo ng kaparaanan, aking mga iniibig, na maglaan ng panahon sa aral ng Diyos, upang hindi kayo habang panahon na nagtataka kung anong meron sa inyong pagkatao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nalihim ang isang pagkatao na yan, kundi yan ay isang hayag na katotohanan. Ngunit dapat niyo pang tuklasin, sapagkat hindi naman kayo naglalaan ng panahon upang ito'y kilalanin. Bigyan niyo ng panahon ang inyong sarili. Huwag niyong ubusin ang inyong panahon o oras sa sanglibutan, sapagkat anumang bagay na ibinigay niyo sa sanglibutan, mauwi lamang yan sa wala. Ngunit hinahayaan kayo, sapagkat ang kalayaan ay tangan-tangan ninyo, ngunit hindi mangangahulugan kung ito'y pinababayaan sa inyong palad. Ang inyong responsibilidad bilang isang mag-aaral ay matatakpan ng bawat batas, kundi ang batas ay mananindigan upang matutunan ng tao na mula sa kanyang sarili kung anong tamang paggawa, kung ang tamang paggalaw, at anong tamang aral na dapat niyang hanapin. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa. Mula ngayon at magpakilanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y naglingkod at nakipag-isa pag-aaral na to, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.